Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinagsisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Balikan natin nung tayo ay mga bata pa. Nung tayo maliliit pa, Jeff. Nung bata pa tayo. Siyempre, marami tayong kalaro. At minsan, umuwi tayong marumi, mabaho, masaya. No? Pero meron tayong uwi sa bahay na umiiyak. Di ba? Nagsusumbong. Ayan. At malalaman ng ating mga magulang, yung ating kapitbahay na bata o kaeskwela sa paaralan, tayo ay tinukso, inagawa ng baon at laruan. At ang masakit pa doon, kapag tayo ay sinaktan, sinuntok, kinurot, sinabunutan. Di ba? Alala niyo yan? Alala mo yun, Jeff? Naalala daw ni Jeff, yung ating sakristan mayor dito. Ayan. At ano ang madalas na sinasabi ng mga magulang? Nako, anak, uli-uli, huwag ka na makikipaglaro dyan. Ayan, ano. Dito ka na lang makipaglaro kay ganito. Ayan, mababait yan. Yan, salbahe yan. Abay, yun ang umiikot sa isip natin, no? Habang lumalaki tayo. Meron pang ang mga, di ba, may mga payo pa, no? Lalo na yung mga tatay. No? Ano ka mo? Sinuntok ka. Uli-uli, ha? Ayokong uuwi ka nang umiiyak. Kapag sinuntok ka, suntukin mo din. Ayan, di ba? Ay, Diyos ko. Ang daming tinatamaan, nararamdaman ko. Ayan, ano? Bagamat may punto ang mga magulang, may punto naman, ano? Yung bang ibigay mo sa kanila kung ano ang ibinigay sa iyo. Ha? Binigyan ka ng kurot, bigyan mo rin sila ng kurot. Binigyan ka ng sabunot, bigyan mo rin ng sabunot. Huwag kang makikisama dyan sa mga yan, salbahe yan. May punto naman, tama? Bagamat ito ay punto na valid naman, pero mga kapanalig, hindi po sa level na ito gusto ng Diyos na manatili tayo. Ano sabi dun sa Ebanghelyo? Doon pa lang. Maging ganap kayo kagaya ng inyong amang ganap. Ayan. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, di ba, sa unang bahagi ng Ebanghelyo, narinig ninyo, ayan, ibigin ninyo ang inyong kaibigan, kapuotan ang inyong kaaway. Pero, sinasabi ko sa inyo ito, eto na kamo.
Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Idalangin ninyo ang umuusig nagbabash sa iyo. Ibig sabihin po, hindi lang tayo dun sa level ng na ito, na human wisdom, karunungan at pangunawa ng tao, kung hindi doon sa pananaw at pang-aral ng Diyos. Okay. Kasi kung tayong tao lang, parang yes, we can operate on the area of justice. No? Area of justice. Diba? Na ibigay mo ano nararapat. Ayan, that's justice. Maganda, may punto. Pero ang pagmamahal po, hindi lang sa justice. Ang pagmamahal po ay nakasandig din po sa tinatawag nating mercy, awa. Because justice is the minimum of love. And mercy is the maximum of love. Ang aral ng Panginoon ay tungkol sa pag-ibig, pagmamahal. Magmamahal tayo, hindi dahil lamang sa ito ay makatarungan. Ano ibig sabihin nun? Minamahal mo yung tao kasi mahal ka rin. Di ba? Minamahal mo siya kasi hanggat ginagawa niya yung tama at gusto sa iyo at gusto mo. Habang tutugunan niya yung expectations mo, mahal mo siya. Okay? That's justice. Minamahal ka rin, mahalin mo. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, pag sinabing mahalin mo ang kaaway mo, ipagdasal mo ang mga umuusig sa iyo, hindi na po justice yon. Bakit? Hindi mo na sa kanya binibigay kung ano yung nararapat sa kanya. Di ba? Hindi mo sinusuklian yung ibinigay sa iyo. Bagkus, ibinibigay mo pa sa kanya ang higit sa kung ano ang nararapat sa kanya. Aba, inaaway ka na, ipagdarasal mo pa, inuusig ka na, chinichismis ka na, ipinagdadasal mo pa, binabash ka na, ginagawan mo pa ng mabuti, ay hindi katarungan iyon. Pero that's the love of God. Yun ang pagmamahal ng Diyos. Na ibinibigay niya, kagaya ng sinabi niya, ibibigay niya yung kabutihan sa pangit na binigay natin sa Diyos. Ibibigay niya yung biyaya niya doon sa kawalan ng utang na loob natin sa Kanya. That's not justice. Kasi kung ang Diyos ay magiging makatarungan lang, Kuya Jeff, ay walang mabubuhay sa atin. Kuya Norman, walang mabubuhay. Kung katarungan lang, ha? Kasi ibibigay na Diyos, kung ano binibigay natin sa Kanya, ba't ano ba binibigay natin sa Diyos? Di ba? Hindi tayo mabubuhay, bro. Hindi tayo tatagal. Kung justice lang at katarungan, level lang ng katarungan, ang pagtrato ng Diyos sa atin. Ang pagtrato ng Diyos sa atin ay higit sa level ng katarungan. Ito ay doon sa level ng habag, ng grasya. Nang ibinibigay ng Diyos sa atin ay higit doon sa kung ano ang karapat-dapat sa atin. Di ba si Father Marty Marcelo, no? Meron siyang pag kinumusta niya si Father Marty ay anchor po iyan ng Kalakbay ng Kabataan every Monday, Pag kumusta ka na, Father? Alam niyo, ang laging sagot ni Father Marty, I am better than what I deserve. Di ba? Tama naman, I'm better than what I deserve. At ganun ang trato ng Diyos sa atin. Hindi lang sa larangan kasi kung larangan ng katarungan, bakit ba ang Diyos pinapaulan niya at pinasisikat ang araw sa parehong masama at mabuti? That's mercy. That's grace. At ito pong aral na ito ng Panginoong Jesus, ang siya din na hinihimok sa atin na ating isabuhay. Na we don't just treat, that's the minimum, you treat you treat others justly and fair. Tama po 'yon. Pero sa standard ng Panginoon para sa atin, iangat pa natin doon. Let us love others mercifully, graciously. Ibig sabihin po, ang paanyaya ng Panginoon, handa nating ibigay ang kabutihan na higit sa ibinibigay na kabutihan na ating natatanggap sa iba.
Ibibigay natin sa iba ang kabutihan at pagmamalasakit na sa pakiwari natin ay hindi sila karapat-dapat. That's the love of God. Doon natin nakikita ang kadalisayan ng pagmamahal. Yun ang level ng pagmamahal na nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. On how we relate with each other. Not just on the plane, on the level of justice, but up high on the level of mercy and grace. We love others. And tinatanungin natin ang ating sarili, may mga tao po ba na ganun pa rin ang pagtrato natin sa kanila? Ganun pa rin po ba tayong magtrato sa iba? Ibabalik lang natin kung ano yung ibinibigay sa atin? O ibinibigay natin kung ano yung karapat-dapat lang sa kanila? Pero, nagawa na ba natin na magmahal, magmalasakit, tumulong sa iba na higit sa inaakala natin na karapat-dapat nilang tanggapin?